ng ating abayahawa ngayong gabi. Bitin nga po pero maganda din po yan na mayroon po tayong kasunod no na aabangan no. May aabangan po tayo next Tuesday. Ngayon po mga kapatid, hindi po ito sadya no. Na binasa ni Kahan Colets itong nasa 2nd Esdras chapter 7 at sinusugan o i-reinforce po ng ating punong kahan yung revelation po na ito. May mga sa message ko po ngayong gabi na pinamagatan pong paglalakad ng karapat-dapat or walking worthy in the kingdom of Yahweh. May mga ibang parts po dito na coincidentally parang sumakto po doon sa ibang mga bagay na pinag-usapan natin. Kasi gaya nga ng binanggit kanina sa mga nabasa po natin sa Esdras pati po dito sa discussion natin na ang kingdom of Yahweh po ay nag-exist na, may mga nakalaan na pong lugar para sa wicked, pati na rin po sa righteous, no, mga kapatid. At ang sabi nga ni Punong Kahan kanina is, ang ating experience sa mundong ito ay dadaanan lang talaga natin. No? Itong material world, kumbaga, ay atin na pong dadaanan sapagkat ang mas mahalaga po ay yung eternal promise ng ating Abayahawa. So, isa po sa mga i-discuss ko din po kasi is yung tungkol po sa kung paano tayo magiging karapat-dapat po sa paglalakad sa ating Abayahawa. At isa po dyan ay yung pagbubukod po, no? Ang simula po ng ang ibig sabihin po ng pagpapakabanal ay ang pagbubukod, separating ourselves from material things din po mga kapatid, worldly things mga kapatid. So parang medyo nagswak po siya mga kapatid no sa ating nabasa ngayong gabi at pinag-usapan din po natin ngayong gabi. So ang una-una pong ang topic ko po ngayong gabi ay tungkol po sa paglalakad po na karapat-dapat sa kaharian po no or walking being worthy walking worthy in the kingdom of Abayahawa. So bilang panimula po mga kapatid, kung naalala nyo sa Chanos laging sinasabi na ang kingdom of Yahweh is sa future pa, 'di ba? Gaya nga po sa Revelation ay sa future pa, aantayin pa natin. It's not in the present reality, no? Kumbaga magkakaroon pa ng new heaven and new earth, no? So kaya ang mga wala po sa loob ng covenant ay hindi pa po sila namumuhay ngayon, no? Aside from the fact na hindi pa nila kinikilala po ang ating Abayahawa, ngunit namumuhay po sila ngayon sa makamundong buhay dahil ang iniisip nila, future pa naman ang heavenly kingdom or ang kingdom po ng ating Abayahawa, no? So bilang introduction mga kapatid, kailangan maintindihan po natin na ang Kingdom of Yahweh po is already a present reality. Kung maalala po natin sa mga nabasa din natin pong tinatawag nilang apocryphal books, in fact, ang nangyayari po sa ating mundo, yung mga pinapagawa sa atin ni Abba Yahweh, mga kapistahan, no? Ang pagkakaroon ng Garden of Eden, no? Ang pagkakaroon din po ng mga paghahandog, di ba? Is a reflection po. Tayo po ay reflection, mirror po tayo mga kapatid ng kingdom na nag-i-exist na po no sa kalangitan. Ibig sabihin mga kapatid, present reality na po ang kingdom of Yahweh. Hindi po tulad ng iniisip ng mga Chanos. So it is a present reality which is ruled no by our Abba Yahweh and his rule is honored. So ibig sabihin mga kapatid na ang tayo bilang citizen ng ating Abayahawa, kailangan po ay namumuhay na po tayo ng banal. Wala na po tayong aantayin na future na may darating pa po na heaven na bababa po para lang tayo magsimula po ng mamuhay ng matuwid. Okay? So, kumbaga, masasabi na po natin ngayon mga kapatid that kailangan masabi natin sa sarili natin na tayo ay mamuhay ng matuwid, ng righteous, at masabi natin po sa sarili natin that I am living inside the kingdom of Abba Yahweh. So hindi lang po teorya na talinhaga po ang sinasabing kingdom, kundi ang pamumuhay po ng righteous ay dapat po ginagawa natin sa pang-araw-araw. So unang punto po mga kapatid is ang kingdom po ay
sorry, ang righteousness po, nagsisimula po mga kapatid sa separation. So righteousness begins with separation. So ang katwiran po ay nagsisimula sa paghihiwalay po ng ating sarili. Kung naalala po ninyo, ang sabi po ng ating Abay Hawa sa Leviticus chapter 19 verse 2, no? Sabi ni Aba, kayo'y magpakabanal sapagkat ako si Yahweh, na inyong alahaya ay banal. No? So ang kabanalan po mga kapatid ay paghihiwalay para sa isang layunin. No? There is a purpose, no, for the separation, and holiness, no, is separation for a particular purpose. Sapagkat tayo po mga kapatid ang mag-i-implement po ng kumbaga mga kautusan, katuwang po tayo ng ating abayahawa sa pagpapatupad po ng mga kautusan dito po sa mundo mga kapatid. So ang pagpapakabanal po natin ay may purpose, no, mga kapatid. Kaya kailangan po nating pagkabanalin talaga ang ating sarili. Ang pagiging banal po ay hindi lang po lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, no? Hindi lang po ito na, so, number one is kailangan po nating iwasan ng pagkakasala, no? Pero more than that mga kapatid, ay tayo po ay, ito po ang pag-iiwas, ang pagpapakabanal po ay tungkol din po sa pagiging itinalaga or pagiging separated or chosen po ng ating abayahawa, no? Para po tayong mga, kung naalala po ninyo, nagko-consecrate po tayo ng mga gamit para po sa banal na mga purposes po natin. May it be para sa offering o yung mga bagay po na nasa loob ng hayakal. So pinapakabanal po yan mga kapatid for a holy purpose. Ganon din po, imagine tayo po mga ganyan din. Pinapakabanal po tayo for a holy purpose. So ganon din po tayo na kapag tayo po ay tinawag na ni Aba na for a purpose, no, para sa isang banal po na purpose, hindi na po tayo actually maaring bumalik sa dating gawin natin sa mundo mga kapatid. Yun po ang ating kailangan maisip na hindi po ito temporary na o kailangan lang nating gumawa ng magpapakabanal, no? Ito po ay change in lifestyle mga kapatid. Also, hindi lang po tayo nagpapakabanal dahil magsasabat na at magfe-feast of new moon. Tapos, pagbalik po natin galing Mount Zion, balik po tayo sa ating dating gawin. Hindi po ganun. So, pag tinawag po tayo ng ating abayahawa sa banal na gawain na to ng kanyang mga chosen people, tayo po dapat ay iisipin po natin na change in lifestyle lang po talaga tayo mga kapatid. Ang ibig po sabihin nito, ang ating pananalita, ang ating ugali sa tahanan, ang ating pong ugali sa labas, sa pakikipagsalamuha, kahit hindi po natin kapatid, lahat po dapat ito ay nagpapakita po ng buhay na naihiwalay na po tayo at tayo po ay namumuhay na ng may pagpapakabanal para po sa ating abayahawa. So marami ang nais po na ihalo itong righteous living sa kanilang worldly life ngayon. Ibig sabihin, parang in a way namamangka po sa dalawang ilog, no? Na nagpapakabanal ako, pero gusto ko pa rin yung kaginhawahan ng mundo, no? So hindi po pwedeng ganun mga kapatid, no? Gusto nilang manatili sa kaharian, pero nakatuon pa rin po sila sa kanilang dating gawi, no? Nagsasabat tayo pag Wednesday, pero nagsusugal pa rin naman pala, nakikipaglandian pa rin pala sa iba dahil kahit may asawa na, no? So hindi po pwedeng ganun mga kapatid. Ang pag tayo po ay namuhay ng may pagpapakabanal. Kaya dapat po nating tanungin ang ating mga sarili, ano bang mga bagay sa aking buhay na dapat ihiwalay ko upang maging ganap akong itinalaga kay Abba Yahawa. So, dapat i-learn na po nating i-let go yung mga bagay na alam po natin, ito po ay hindi lang sagabal, ngunit ito po yung mga salungat po sa mga kalooban, sa kalooban po